Special coverage. Para sa pinakahuling detalye ng SONA mula sa Batasang Pambansa, tanggapin natin ang balita ni Rajaman Chanel Salazar. Natapos na nga ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tumagal ng 1 oras at 25 minuto. At ang pinakamalalaking anunsyo, unang-una, ay yung tungkol sa anti-corruption o flood control na kung saan sinimulan ng Pangulo ang kanyang SONA sa kampanya laban sa katiwalian sa flood control projects. Inihayag niya na may mga nakasuhan na nakulong ng kontratista, opisyal ng DPWH at ilang mambabatas. Malapit na rin anyang magsampa ng kaso ang ombudsman laban kay dating Speaker Martin Romualdez, kung saan halos 12.25 billion pesos ang nabawi na freeze o napresebang pera at ari-arian. May mahigit 800 million pesos din ang naibalik sa National Treasury at sinimula na ang reforma sa DPWH upang sugpuin ang overpricing at katiwalian. Pinakatumatak na linya ng Pangulo ay ang hindi ako ang Pangulo ng aking pamilya. Hindi ako ang Pangulo ng aking kaibigan. Ako ang Pangulo ng Pilipinas na tumutukoy nga kay dating Speaker Martin Romualdez. Sinegway din ng Pangulo dito yung paglulunsad ng Oplan kontra baha kasabay ng kampanya laban sa mga ghost at substandard flood control projects kung saan mahigit 200 estero at waterways na anya ang nilinis sa pamamagitan ng cash forward program. Ipinag-utos din ni Pangulong Marcos itong pag-update ng Ecological Solid Waste Management Act upang umayon sa makabagong teknolohiya kung saan inusulong ang waste-to-energy recycling, waste recovery at iba pang modernong sistema sa pamamahala ng basura. Isa rin sa pinakaumani ng palakpakan itong anunsyo ng Pangulo pagdating sa kuryente at enerhiya. Isa nga sa mga announcement ng Pangulo no, yung panahon ng para pag-aralan muli ang paggamit ng nuclear energy dahil layo nitong palakasin ang energy security at mapababa ang halaga ng kuryente. Iniekti ng Pangulo na prioridad ang kaligtasan at maayos na pagpapaliwanag sa publiko. Umani naman ng standing ovation itong pag-alis ng system loss charges na isa sa mga pinakamalakas na bahagi ng SONA na sinabayan pa ng ilang masigabong palakpakan. Panawagan kasi ng Pangulo sa Kongreso amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o ITIRA dahil layo nitong alisin yung system loss charges na pinapasa sa mga consumers sa kanilang electric bill. Anya, dapat maprotektahan ang publiko laban sa dagdag tingin at mapababa ang halaga ng kuryente. Sa tax relief measures naman, may panawagan ng Pangulo sa Kongreso na ipasa ang panukalang tax relief para sa middle class at maliliit na negosyo. Palawaki ng income tax exemption at isama sa tax exemption ng mga empleyadong kumikita ng hanggang 300,000 pesos kada taon. Babawasan din ang income tax na iba pang manggagawa at aalisin ang minimum corporate income tax para sa maliliit na negosyo. Magpapatupad din ng tax amnesty para sa donors tax at income tax. Muli ring iginiit ni Pangulong Marcos sa kanyang huling bahagi ng SONA itong matatag na paninindigan ng Pilipinas sa 2016 Arbitral Award kasabay na ika-10 anibersaryo nito. Binigyan din ni Pangulong Marcos na nanatiling pinal at may bisang batayan ng arbitral ruling sa pagpapatupad ng UNCLOS. Nagbigay-bugay din siya sa AFP, Philippine Coast Guard at mga mangingisdang patuloy na nagbabantay at nangingisda sa karagatan sa kabila ng panganib. Nanawagan si Pangulong Marcos sa mga Pilipino na tumindig ng taas noo at magkapit-bisig sa harap ng mga banta sa seguridad ng bansa at panatilihin ang pagkakaisa. Tumatak sa kanyang mensahe, we are not greedy, we are not racist at hindi sinungaling ang mga Pilipino. So sinundan din ito na isa pang matapang na pahayag tungkol sa pang-aalipustanga ng dayuhang bansa at sinabi niyang hindi tayo matitinan at sa manlulupig ay hindi tayo pasisiil. Sa iba pang mga usapin, tinalakay ng Pangulo yung hakbang ng pamahalaan pagdating sa pagdedeklara ng pamahalaan ng State of National Energy Emergency na may kaugnayan nga sa Middle East crisis kung saan ilunsad yung uplift. Nagbigay rin ng mahalagang anunsyo ang Pangulo sa transportasyon, infrastruktura, enerhiya, social protection, edukasyon at proteksyon sa kabataan. Maging yung BARM ay tinalakay rin ng Pangulo yung suporta ng pamahalaan sa Bangsamoro Region, Autonomous Region in Muslim Mindanao bilang bahagi ng pagsusulong ng pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Sa kabuuan, umikot ang ikalimang SONA ni Pangulong Marcos sa 4 na pangunahing tema. Ito yung pagpapanagot sa mga tiwaling opisyal, patugon sa epekto ng krisis sa Middle East,
at mataas na presyo ng langis, pagpalakas ng seguridad sa enerhiya, pagkain at paghahanda sa kalamidad at pagpapabilis ng infrastruktura, digital transformation, edukasyon at social protection. At yan muna update para sa SONA, ikalamang SONA ng Pangulo, Radyoman Chanel Salazar, Tatak, RMN. RMN Special Coverage.